Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by ABS-CBN. PCO desididong tugisin ang mga nagpapakalat ng fake news ukol sa kalusugan ng Pangulo. Pakinggan muna natin ang balitang ito, then magbigay ako ng reaction, opinion. Likes at shares na nakukuha ng ganitong mga posts sa social media kung saan inaakusahan ang Malacanang at ang media na gumagamit ng mga lumang larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palabasin nila na malusog at buhay pa ang Pangulo. Ang ilang posts, sinasabi na ine-edit umano ang mga litrato para itago o kaya naman ay ibahin ang petsa. Habang ang iba naman, sinasabi na ginagamitan na ng AI ang mga material para lokohin ang publiko. Sa post ng ABS-CBN News tungkol sa naging pagpupulong sa Malacanang ng Pangulo at ng Uplift Committee, iginiit ng isang netizen na ang litratong ginamit ay kuha pa umano noong March 2024. Sinubukang ipaliwanag sa netizen na imposible ito dahil malinaw na nasa larawan sina Communications Secretary Dave Gomez at Energy Secretary Sharon Garit na noong 2025 lamang napabilang sa gabinete ng Pangulo. Sinuspende na ng PCO ang standard operating procedure nito at hindi na pinablur ang mga screen sa cabinet meeting para patunayan na April 7, 2026 nangyari ang pagpupulong. Pero sa kabila ng mga paliwanag at mga report tungkol sa mga event na dinadaluhan ng Pangulo ngayong linggo, marami pa rin ang kumbinsido na malubha ang kalagayan at nakaratay umano sa ospital ang Pangulo. Ayon kay Danny Araw na nagtuturo ng journalism sa University of the Philippines, ang tawag dito ay hyper-partisanship. Kapag hyper-partisan, ibig sabihin nito, wala silang masyadong pakialam kung tama ba o mali ang sinasabi nila, basta ito ay umaayon sa kanilang naratibo. Yung iba sa kanila nababayaran, yung iba naman ay talagang ginagawa lang dahil sa bulag na pagsunod. Dagdag ni Araw, ang mga nagpapakalat ng peking impormasyon, nakahanap na rin ng mga bagong paraan para mas maging mahirap ang pagkontra sa mga maling naratibo. Minsan nangyayari ito gabi, kaya hirap mag-verify kahit yung mga established na mga periodista at news media organization kasi walang masyadong sources of information to immediately confirm or deny anything. Paliwanag ni Araw, inaasahan na ang ganitong klaseng mga strategiya at pag-atake habang papalapit ang 2028 national elections. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na desidido silang tugisin ang mga individual na nagpapakalat ng mali at walang basehang impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, sinimulan na ang pagtitrace ng mga sangkot sa malawakang pagkalat ng maling impormasyon at inaasahan na makukumpleto na nila ang listahan ng mga individual na nagtulak ng mga peking naratibo sa social media. Para sa PCO, hinahinala ang timing ng... Okay. So, sige, kasuhan nyo yung mga nagpapakalat ng fake news. Against ako sa fake news. Huwag lukuhin ang taong bayan. So sana magtagumpay ang PCO sa gawain ito para mabawas-bawasan naman ang fake news. Grabing fake, kaya huwag kayong basta-basta maniwala sa lahat ng naipost. Kailangang timbangin, mag-isip maigi. Ako nga, nagdarasal ako. Kada umaga nga, Lord, tulungan mo ako sa aking vlogging journey na hindi ako mabiktima ng fake news. Kasi nga, baka mamaya may post, naniwala ko kagad, ibalita ko, o baka kasama rin ako na basta ayoko ng fake news. Okay, so, speaking of kung kakasuhan, again, may kakilala ko, may karanasan ako dito na nakasuhan ng ganyan, fake news. Ang violation yan is Article 154 sa Revised Penal Code. False publication and false utterances. So una, ang PCO, ang gobyerno, patunayan nila na yung nag-post, siya yung nag-post. Nako, mahirap yan. Kasi yung mga nagpapakalat ng fake news, gumagamit sila ng fake whatsoever para hindi matrace sila nun.
Kaya again, yung kakilala ko na sinampahan ng fake news, yung nai-post sa Facebook, mayroong account na ganun. Kasama ang pangalan niya, kailang may iba pang pangalan. Dalawa sila nga parang joint account. So, yung nagsampa ng kaso, akala nila na kanyang account, yung kaibigan ko. Kaya, sinampahan nila ng kaso. Nako, nung trial na, hindi nila mapatunayan na account ng kaibigan ko yung na-publish sa Facebook. Kaya pag hindi mapatunayan, example, isang vlogger, inakusahan, hindi naman kanya yun. Dahil nga, yung mga nagpapakalat ng fake news, itago nila yung identity nila. Kaya, mahigpit na labanan yan sa korte. And then, another one. Okay. Dapat, yung fake news na yon mapatunayan na nagresulta sa kaguluhan. Yan ang malaking elemento sa Article 154 ng Revised Penal Code. Patunayan na dahil sa fake news na yon, nagkagulo ang bansa. Again, yung kaibigan ko, una, yung publication, hindi sa kanya. Hindi nila mapatunayan. Then, nung tinanong, cross-examine, yung nagreklamo, tinanong ng abogado, Mr. Witness, are you aware of the doctrine of clear and present danger? Natulala yung witness. Yun bang post na yun, dahil sa post na yun is, nagkagulo ba ang bansa nang dahil sa post na yun? Wala, hindi niya na masagot. Kaya, so matotal, na-dismiss yung kaso. Kasi nga, yung account na yun ay hindi mapatunayan ng nagreklamo na account ng nirereklamo. Tapos, yung sinasabi nilang fake news, hindi naman nagresulta sa kaguluhan ng bansa. Ganyan po ang sa fake news. Kaya, good luck sa PCO. Siguraduhin nyo lang na inyong ireklamo ay account niya yon. Tapos, yung nangyari ngayon na tungkol sa kalusugan ng Pangulo ay nagkagulo ang bansa dahil sa pagpo-post tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kaya lang, on the other hand, ito lang, bakit nagkakaganyan ng tao? Di ba karapatan ng taong bayan nakalagay sa konstitusyon na kung sakali mang may serious illness ang Pangulo, dapat ang palasyo ay magsabi ng totoo kung ano yung tunay na kalagayan para maalis yung mga haka-haka. Ayaw man nilang mag-release ng bulletin, medical bulletin, kaya tuloy, nagkakaroon ng haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing po ay matisa o kanang ting mga Tekbang katasong ko man na yan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may bagya Karon mo na ni among gihatag nga yero. Guro, ayun eh.
binag. Mga tawanan. Wala ko labot ho, ingay mo. Hindi ko adayon. Sudah sabi ko.